Sa gitna ng pag-iral ng El Nino sa Tropical Pacific, inaasahan pa rin ang pagpasok sa bansa ng mga bagyo hanggang sa matapos ang taong 2026. Bukod dito, may mga lugar din na inaasahang makararanas ng dry condition o tagtuyot. At para pag-usapan ang mga bagay na yan ngayong umaga, makakausap natin si DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lisa Solis. Magandang umaga po, Miss Ana. Maraming salamat po sa muli niyong pagpapaunlak sa aming interview. Good morning po, Sir Bernard, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning pa. Opo. Mama, na ngayon po ay nasa kalahatian na po tayo ng taon. Ilan pa po bang bagyo ang inaasahang papasok dito sa ating bansa bago matapos itong taon? Well, sa ngayon po ang pinipredict ng DOST Pag-asa ay possible pa po yung 10 hanggang 14 hanggang December. So hanggang November po ay 9 to 13. So possible pa rin po mga around 10 to 14 by end of this year yung possible nating mararanasan na bagyo ngayon. Are we expecting, ma'am, na may kakaiba sa bagyo na mararanasan ngayon given na tayo po ay nakaka-experience ngayon ng El Nino? Well, usually po ang karakteristik ng ating bagyo sa panahon ng El Nino, ngayon pong habagat, usually siya ay mga ganitong mga buwan nagre-recurve po siya at may tendency na posible pong siya ay makapagpa-enhance ng ating habagat. And then may mga times po na kapag dating na October, November, December yung humihina yung ating habagat, possible po yung mga landfalling and crossing ng mga bagyo na usually po ay typhoon at super typhoon category ang possible na maranasan natin kapag meron po tayong ganitong El Nino. So in fact, marami tayong naiitalang mga typhoon at super typhoon category sa panahon ng El Nino, although less number ang ating bagyo kaysa dun sa average na around 20. Pero usually po, typhoon at super typhoon category, pwedeng marami siyang ulan na dulot, pwede rin pong kokonti ang ulan na dulot nito. Ang sinasabi po ng ilan, pinangangambahan nila dahil sobrang init ng panahon ngayon, baka naman daw po pagdating nitong tagbagyo, mas malalakas ang mararanasan natin ngayon. Ganun po ba yun? Posible po, nandyan po yung tsansa at actually mataas na tsansa dahil nga po ang nakikita natin sa ngayon ay mabilis po yung malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan. So ibig sabihin po, Sir Bernard, very favorable siya sa mga convective activity and usually po yung position po ng tropical cyclone development kahit siya malayo, sa panahon ngayon nagre-recurve siya, posibleng makapagpa-enhance ng ating habagat at pagdating naman po ng mga landfalling at crossing natin, possible din po na medyo malakas ang hangin at or medyo marami ding ulan kapag marami po yung moisture na posibleng kunin sa paglalakbay nito dun sa karagatan. Nandyan pa rin po yung ating tinatawag na southwest monsoon activity at hindi lang po yung mga bagyo kundi yung ating mga low pressure systems as well. So yan po yung mga kailangan nating paghandaan na pwedeng mataas ang tsansa na maraming ulan, possible po yung mga floods and landslides, lalong-lalo na po dito sa western section ng Luzon area, including some portions of western Visayas area. Ma'am Ana, ito pong nakaraang Sabado ng gabi, ang lakas ng buhos ng ulan dito sa ilang lugar sa Metro Manila at sa karatig lugar. Ang tanong po nila, normal daw po ba ito pag panahon ng El Nino? Talaga namang napakalakas. Ang tanong nga ng iba, may bagyo ba ngayon? Napakalakas ng ulan at buhos talaga. Kala ko ba El Nino? Sobrang init tapos bakit ganun? Normal po ba ito? Actually, hindi lang po dahil dulot ng El Nino kasi dumating na po yung El Nino pero yung impact ay unti-unti pa lang po natin mararanasan. Ito po yung usual nating panahon ng habagat na kung saan ang nakikita natin mas dumadalas yung mga severe thunderstorm activities. So asahan na po natin yan yung mga ganyan mga severe thunderstorm na mga biglaang buhos ng ulan, malakas ang ulan, medyo malakas ng hangin. Usually po may nagkakaroon pa nga din po ng mga maliliit, yung mga short duration ng mga tornado occurrences. So, very prevalent po yan dahil napakainit nga po ng ating temperature. So, dulot na rin nga po yan ng pa-develop na El Nino. And ito yung po yung usual nating habagat or tag-ulan. So, ingat po tayo sa mga ganyang biglaang buhos ng ulan at yung pong mga matitindi na mga kulog at kidlat.
Ayun. Usually po, yung mga ganitong thunderstorm, ma'am, gaano po katagal ang itinatagal nito at hanggang kailan po natin mararanasan ito bago sumapit itong amihan? Ganun po ba yun? Well, sa ngayon po kasi habagat at talaga nararanasan po natin yung mga localized thunderstorm activities. Lalong-lalo na po kung mahina yung ating habagat, meron tayong mga tinatawag na monsoon break. So kapag meron po yung mga easterlies, yan po yung posibleng magdulot ng mga local thunderstorm or severe thunderstorm activities na pwede pong tatagal, pwede mga around 10 minutes, up to 30, and even up to 1 hour kapag napakalaki po talaga ng mga cloud development natin, yung mga tinatawag na thunderstorm cloud natin or CB cloud, may mga ganyan pong malawakan na pwede pong magtagal even up to an hour. Ayun, mga isang oras din po pala. Mga hanggang anong buwan po natin ito, ma'am, mararanasan? Ngayon pong panahon ng habagat, so usually napaka-prevalent po ngayong May, June, July. And then pagdating po ng mga August, September, so prevalent na po talaga yung habagat nating mararanasan. Sa ngayon, meron pa po kasing mga konting easterlies na talaga pong tumutulong sa pagbibigay ng mga severe thunderstorm activities sa ngayon. Ayun. Bukod dito, ma'am, sa mga bagyo na may sinasabi rin po ang pag-asa na may mga lugar sa bansa na makakaranas po ng matinding tagtuyot. Ganun po ba? Yes po, Sir Bernard. So sa ngayon po, sabi natin ay nandiyan na po yung tinatawag nating El Nino, yung pong pag-init or malawakang pag-init ng temperatura sa Tropical Pacific na magbibigay po ng kakaibang rainfall pattern sa atin. So sa ngayon po, nandiyan pa po yung habagat, marami pa tayong ulan na posibleng maranasan, but there will be areas po na possible or potential dun sa may mga significant reduction sa tubig ulan. At pagdating po ng mga October, November, dyan po natin unti-unting mararanasan yung mga areas na posibleng makaranas po ng dry spell and drought. So initially, may mga areas na po dyan sa Luzon by end of November na possible ng tinatawag na 2 consecutive months na may around 21 to 60% reduction na rainfall ang ating tinataya natin na posible pong mauwi sa dry condition. So patuloy po yung pagmamonitor at pag-update ng DOST Pag-asa dahil kapag habang umuulan po ngayong habagat, maaaring mabawasan or madagdagan po yung mga lugar na ino-announce natin yung mga potential for dry spell and drought. Ayun. Given po itong mga forecast na ito, ma'am, ng bagyo at dry condition na posibleng maranasan sa ating bansa, ano po ba yung mga dapat na paghahanda na gawin ng publiko? Halimbawa, gaya po ng mga magsasaka, dapat po ba silang magkaroon ng pagbabago sa kanilang pagtatanim? Ano po bang mga dapat i-consider ng ating mga kababayan? Well, sa ngayon po ay may mga coordination meeting na po with the National Task Force on El Nino at kasama po dyan ang sangay ng Department of Agriculture. In fact, ay walang tigil po yung aming ugnayan with the Department of Agriculture at nagkaroon nga po tayo ng action planning for El Nino at ang lahat po ng buong sangay ng Department of Agriculture together with the regions ay patuloy po na gumagawa ng mga strategic action plan po for El Nino. So meron pong mga possible na kung ito ay maaapektuhan, yung mga areas naman po na mga productive areas na posibleng mas maganda ang posibleng pagtatanim. So yun po yung dapat natin na mga gagawin or mga payo sa ating magsasaka. But then sabi nga po may Sir Bernard, kasi may mga traditional farmers din po talaga na kahit pakikipag-ugnayan natin sa mga magsasaka, kahit po meron tayong mga ini-introduce na mga adaptation options po or strategies, ay si farmer pa rin po syempre ang masusunod kung ano po yung mga gusto at nararapat nila na alam nila ay eto po yung nararapat na gawin sa kanilang pagtatanim. So yun po, so maging handa na lang po tayo. So habang meron po tayong tubig ay mag-ipon po tayo ng tubig. Kung may kakayanan tayo ng magkaroon ng mga rainwater harvesting facility, so ipunin po natin itong mga tubig ulan na ito habang may habagat
para pagdating po nung ating kakulangan sa ating tubig ulan ay at least ay maibsan po yung ating kakulangan at kailangan po magtipid po ng tubig ang ating mamamayan at lagi pong maging mapanuri ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa mga false information. So, dun lang po tayo sa mga website or yung pong mga sangay ng pamahalaan na makakapagbigay po ng tama at updated na information. Ayun, maraming salamat po, Miss Ana Lisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng DOST Pag-asa.